Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kada taon, libo-libong mga Pinoy ang iniiwan ang kanilang bayan at bansa para magtrabaho sa ibang bansa, dala ang pag-asa na mabibigyan ang kanilang mga pamilya ng magandang buhay. Isa nga sa mga madalas puntahan ng mga OFW ay ang UAE o United Arab Emirates. Ang mga bansang ito ay binubuo nga ng Dubai, Abu Dhabi, Sharjah at iba pa. Sa paligid naman ng UAE, matatagpuan ang mga bansang Oman, Saudi Arabia, Kuwait at iba pa. Subalit sa kabila ng magara, sikat at magagandang lugar sa mga bansang ito, may mga nangyayaring trahedya sa ating mga kapwa Pilipino. Ilan nga sa kanila ay mga OFW o Overseas Filipino Workers at Domestic Helpers. Isa nga sa kababayan natin na sumugal na magtrabaho abroad ay kinilalang si Daphne Nakalaban. Nito lamang mga nakaraang linggo siya nga ay napabalitang namatay habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Si Daphne ay nagmula sa Mindanao. Bunsong babae at pangwalo si Daphne sa kanilang magkakapatid. At mayroon siyang isang anak. Ayon sa mga balita, 5 taon ng domestic helper si Daphne sa Kuwait at una siyang nagpunta sa bansang ito ng December 2019. Habang nasa Kuwait si Daphne, hindi lamang isa ang kanyang naging amo. At para nga malibang ang ating kababayan na si Daphne, madalas siyang mag-post ng kanyang mga video sa kanyang TikTok account. Dito nga makikita si Daphne na sumasayaw at nagpo-post ng kanyang mga larawan. Ayon sa mga balita, May 2024 nang huling nakausap si Daphne ng kanyang pamilya. Sa huling pag-uusap ni Daphne at ng kanyang kapatid na si Michael, napag-usapan nila ang pag-uwi ni Daphne. Tinanong ni Michael si Daphne kung kailan ba siya uuwi. Sumagot naman si Daphne at sinabing, "Isusurprise ko kayo sa December." Tila nga ibig sabihin nito nakatakda na ang umuwi si Daphne ng December 2024. Napakasaya nga ni Michael dahil sa wakas makakasama na nilang muli si Daphne. Subalit ang saya ng pamilya ni Daphne ay agad na napalitan ng lungkot at pighati. January 2, 2025, 2 araw nga matapos ang bagong taon, lumabas ang balita na natagpuan na lamang si Daphne na wala ng buhay. At nang nalaman nga ito ng kanyang pamilya, hindi napigilan ni Michael na umiyak matapos siyang interviewin sa isang balita tungkol sa sinapit ng kanyang kapatid. Ayon kay Michael, hindi niya akalain na ang sorpresa na sinasabi ng kanyang kapatid ay isa palang magiging masamang balita. Sinabi din niya na nang huli niyang nakausap si Daphne, wala naman daw itong nasabing problema. Kaya labis siyang nagulat sa sinapit ni Daphne. Ayon sa mga balita, bago matagpuan si Daphne na patay, 2 buwan na pala itong nawawala. At December 31, 2024 nang natagpuan nga ang labi ni Daphne na nakalibing sa isang hardin. Ang hardin na ito ay pag-aari ng isang Kuwaiti citizen na ang pangalan ay Jara Jasem Abdul Ilgani. Hindi naman malinaw sa mga balita kung ito ay bagong employer ni Daphne. Pero ayon sa mga report, October 2024, ang huling employer ni Daphne ay kinilalang si Fawaz Satarn. Hindi naman tiyak kung si Fawaz ay may kinalaman sa nangyaring pagpatay sa Pinay. Naniniwala si Michael at ang buong pamilya ni Daphne na plano talaga ng pumatay kay Daphne na itago ang ginawa nitong krimen. Sinabi din ni Michael ang mga katagang, "Ang hiling lang po sana namin makauwi kaagad yung kapatid namin. Pagkatapos ay mabigyan siya ng hustisya at kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Bakit ganon ang ginawa sa kanya?" Nagbahagi naman na detalye tungkol sa kaso ang Department of Foreign Affairs Undersecretary na si Eduardo De Vega. Ayon kay Mr. De Vega, ang suspect sa pagkamatay ni Daphne ay nakakulong na. Ayon pa kay Mr. De Vega, napag-alaman ng kanilang ahensya na dati na palang may kaso ang nakapatay kay Daphne at nakulong na din dahil sa iba pang mga kaso. Ayon nga sa isang balita, pinaghihinalaan ng suspect na dati nang pinatay ang kanyang kasintahang isang Pilipina din, ilang buwan lamang ang nakakalipas bago ang mangyaring pagpatay kay Daphne. Sinabi din niya na ang kapatid mismo ng suspect ang nagsumbong sa mga pulis tungkol sa nangyaring krimen at dito na nga nadiskubre ang labi ng Pinay. At maaari nga na ang labi ng Pinay ay matagal lang nakabaon sa hardin kung saan nakita ang kanyang labi. Dahil nga ito ay nasa decomposition state na. Hindi din makausap na maayos ang suspect dahil ito marahil ang naging epekto sa kanya ng paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot.
At maaari nga na ang labi ng Pinay ay matagal lang nakabaon sa hardin kung saan nakita ang kanyang labi. Sa huli, sinigurado ng DFA na gagawin nila ang lahat para makuha ang hustisya para kay Daphne. Tiniyak naman ng DMW Secretary ni si Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa mga Kuwaiti authorities para nga masiguradong malitis ang kaso at makamit ang hustisya para kay Daphne. May abogado na nga rin daw nakatutok sa kaso ng Pinay. Ayon din kay Mr. Kakdak, nakuha nila ang impormasyon na noong October 16, 2024 na abscond umano si Daphne ng kanyang huling amo. Ibig sabihin, hindi tinapos ng Pinay ang kanyang kontrata sa kanyang amo. Ayon naman sa ibang balita, October 2024 nang nag-report ang employer ni Daphne sa mga pulis na umalis umano sa kanyang bahay ang Pinay. Ayon naman sa ibang mga reports, sinasabi na ang suspect ay ang bagong nilipatang amo ng nasawing Pinay. Sinabi din ni Mr. Kakdak na nakausap na niya ang asawa ni Daphne at sinabi nito na noong October 24, huli niya pang nakausap si Daphne. Ang akala nga daw ng asawa ni Daphne, busy lamang ang Pinay kaya hindi ito tumatawag sa kanila. Wala naman daw natatanggap na report ang Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na may reklamo o hinaing si Daphne. Ayon naman sa investigasyon ng Kuwaiti Public Prosecution, paulit-ulit na sinakta ng suspect si Daphne kaya ito namatay. At pagkatapos nga noon, inilibing ng suspect ang labi ng Pinay. Pinaniniwalaan din na ang suspect ay nasa impluwensya ng ipinagbabawal ng gamot nang siya ay inaresto. Dagdag pa dyan, 2 Kuwaiti citizen at isang Asian woman ang ikinulong kaugnay sa sinapit ni Daphne. Ang kaso nila ay violating the sanctity of the corpse at failing to report the crime. Ang lahat ng akusado ay na-interrogate na tungkol sa kaso at patuloy pa din ang investigasyon. Sa kabila nito, wala pa ding malinaw na impormasyon kung ano ba talaga ang nangyari sa ating kababayan at ano ang naging motibo ng suspect. Hindi pa din klaro kung ano ang relasyon ni Daphne at ng taong pumatay sa kanya. Matapos ngang mapabalita ang nangyari, samot-sari ang opinyon ng mga Pinoy. Marami sa kanila na sinasabi na dapat daw magkaroon na ng total ban sa pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait. Dahil nga, hindi lang si Daphne ang unang kaso ng domestic helper na namatay sa bansang ito. At marami ng mga Pinay na namatay sa bansang Kuwait. May isang nag-comment din at sinabi na wala naman daw umanong pakialam ang gobyerno sa mga kasambahay. Saka nga lang daw aaksyon ang mga ahensya kapag may nasawi ng domestic helper. Meron din naman na nagbahagi na maayos at mabait naman daw ang kanilang mga amo sa Kuwait. Nakausap naman ng isang individual sina Michael at iba pang kapatid ni Daphne. Ang lalaki ay si Bong Concha, isang vlogger na layuning idokumento ang mga storya ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Sinabi ni Michael sa kanyang panayam na alala niya na last week ng September at October niya pa huling nakausap si Daphne. At huli niya ngang nakita si Daphne dahil sa isang post nito sa TikTok. Hindi umano masyadong kinabahan sina Michael nang hindi nila makontak sina Daphne dahil sinabi ng Pinay sa kanila na uuwi naman siya sa December. Nung una daw akala nila Michael ay nasa Maynila lamang si Daphne. Tinanong naman ni Bong kay Michael kung bakit hindi agad sila humingi ng tulong gayoy 2 buwan pa lamang nawawala si Daphne. Sagot naman ni Michael na kwento sa kanila ni Daphne na minsan sinama si Daphne ng kanyang amo sa ibang lugar. Wala daw signal sa lugar kaya hindi nakakatawag si Daphne sa kanyang mga kapatid. Kaya nang una, hindi masyado pinansin ni Michael na hindi tumawag sa kanila si Daphne. Nanawagan naman ang migrante Middle East sa rehimeng Marcos na aksyonan at imbestigahan ang kalunos-lunos sa pagkamatay ni Daphne. Ang pangalawang OFW at domestic helper na nasawi kamakailan lamang ay kinilalang si Maricel Solis Lares. Si Maricel ay nagmula sa Iloilo. Dahil sa kagustuhan ni Maricel na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak, nagdesisyon ang Pinay na magtrabaho abroad. Ang unang pinuntahang bansa ni Maricel ay Saudi Arabia. Naging isang domestic helper si Maricel sa nasabing bansa. Subalit makalipas ang 3 buwan, umuwi agad si Maricel sa Pilipinas. Napunta kasi siya sa mga employer na hindi maganda ang ugali. Subalit nang nasa Pilipinas na si Maricel, naisip niyang muling makipagsapalaran abroad. Malaki kasi ang pangarap ni Maricel para sa kanyang mga anak.
Dito na nga nagdesisyon si Maricel na mag-apply ulit bilang domestic helper sa Oman. Sa unang agency ni Maricel, halos 1 taon na siyang nag-aantay para makakuha ng trabaho abroad. Kaya naman nagpalit ng agency sa Maricel at muling nagbakasakali na pala rin makapagtrabaho abroad. Sinubukan namang pigilan si Maricel ng kanyang asawa na umalis ng bansa, ngunit hindi pumayag si Maricel. Gusto kasi ni Maricel na kumita ng malaki para maibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Hanggang sa natanggap nga si Maricel bilang domestic helper sa Oman, isang bansa sa Middle East. March 2024 nang umalis si Maricel mula Pilipinas papuntang Oman. Habang nasa Oman, madalas din mag-post sa TikTok si Maricel para mabigyan ng kasiyahan ang kanyang sarili dahil nga malayo siya sa kanyang pamilya. Isang beses habang nasa Oman pa si Maricel, nasabi niya sa kanyang kapatid at kaibigan na nananakit umano ang kanyang amo. Labis naman nag-alala ang pamilya ni Maricel sa kanyang kalagayan sa ibang bansa. At May 2024 nang natanggap nga ng pamilya ni Maricel ang masamang balita na si Maricel ay yumao na. At hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Maricel sa kanyang sinapit. Ayon sa post ng isang kamag-anak ni Maricel, May 5, 2024 pa talaga namatay si Maricel pero hindi agad ito sinabi ng agency sa pamilya niya. Kaya naman maraming naging katanungan ang mga kamag-anak ni Maricel kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Ayon din sa post, ang sinabi sa kanilang sanhi ng pagkamatay ni Maricel ay dahil umalis daw ito sa bahay ng kanilang amo. Nang umalis daw si Maricel, nasagasaan ito ng isang company car. Ang driver na nakapatay kay Maricel ay sumuko agad sa mga pulis. Ang kwento nga na ito ay sinabi mismo ng amo ni Maricel sa mga otoridad. Subalit ang tanong ng mga kamag-anak ni Maricel, bakit naman kaya umalis si Maricel sa bahay ng kanyang amo? Hinala din ng mga kaanak ni Maricel marahil ay sinasaktan umano si Maricel ng amo niya sa Oman kaya daw ito umalis. Nasabi din sa post na kahit isang picture ng labi ni Maricel walang naipakita ang agency sa pamilya ng biktima. Sinabi din na nag-post na ang daming nagsasabi na lahat ng kalye umano sa Oman ay may mga CCTV. Ang mga sasakyan sa Oman ay may mga dashcam din at ang speed limit lamang ng mga kotse doon ay 80. Kaya para sa mga kaanak ni Maricel, nagdududa sila sa totoong dahilan kung paano nasawi ang Pinay. Kung ito ba talaga ay nasagasaan. Ayon naman sa iba pang post, kakilala ng kanyang nanay si Maricel. May 5, 2024, nagtaka daw ang nanay na nag-post na ilang araw nang hindi nag-online sa social media si Maricel. At nang May 6, chinat ng nanay na nag-post si Maricel pero hindi nag-reply ang Pinay. At dahil nga may nararamdaman ng kakaiba ang nanay na nag-post, kinontak daw nito umano ang agency ni Maricel. Ngunit hindi daw nag-reply ang agency ni Maricel. Hanggang sa dumating na nga ang May 8 kung kailan nalaman na ng lahat na wala na si Maricel. Kaya naman hustisya ang sigaw ng pamilya, mga kaibigan at nakakakilala kay Maricel tungkol sa pagkamatay ng Pinay. Bukod nga sa mga post sa Facebook, wala nang lumabas na balita at update sa kaso ni Maricel. Ang huling OFW sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Maria Segrid Santos o tinatawag ng kanyang pamilya na Grace. 40 years old na nagmula naman sa Pampanga. Ang asawa ni Grace ay si Ariel at meron silang 5 mga anak. Taong 2019 nang nagdesisyon si Grace na magtrabaho abroad. July 2019 na nagpunta siya sa Dubai para magtrabaho bilang isang domestic helper. Sa ibang balita naman, sa Sharjah daw umano nagpunta si Grace para mamasukan bilang domestic helper. Ayon sa mga reports, si Grace ay pumunta at pumasok sa Dubai gamit ang isang tourist visa. Noong una, pinigilan si Grace ng kanyang pamilya na umalis ng Pilipinas. Subalit tumuloy pa din magtrabaho si Grace abroad dahil sa kagustuhan niyang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. July 2021, makalipas nga ang 2 taon, nakatakda nang umuwi si Grace pabalik ng Pilipinas. Subalit nagulat na lamang ang kanyang pamilya nang nabalitaan na yumao na si Grace. Sa initial report na nakuha ng Philippine Overseas Labor Office o POLO, si Grace ay nagtamo ng mga pinsala sa kanyang ulo kaya ito namatay. June 24, 2021 nang natagpuan nga si Grace na wala ng buhay sa bahay mismo ng kanyang employer. Hawak na daw ng Wasit Police Station ang emeriti na employer ni Grace at 3 kamag-anak ng amo ng Pinay para sa investigasyon.
Ayon sa isang anak ni Grace, tiniis ng kanyang ina ang hirap sa Dubai para lamang maibigay ang pangangailangan nilang magkakapatid. Napakasakit daw para sa pamilya ni Grace ang nangyari dahil sa sobrang bait na tao ng Pinay. Sinabi pa ng anak ni Grace, hindi daw nararapat sa kanyang ina ang kanyang sinapit. Sinabi din ng anak ni Grace na matagal nang nagrereklamo ang kanyang nanay tungkol sa pangit na tratong natatanggap nito mula sa kanyang mga amo. May pagkakataon pa nga daw na kinakandado ng amo ni Grace ang kwarto ng Pinay habang nasa loob ito. Dahil nga sa mga nangyari, hindi maiwasan na magkaroon ng alitan sa pagitan ni Grace at ng kanyang amo. Mas tumindi daw ang away ni Grace at ng kanyang employer nang hindi daw ibinibigay ng employer ni Grace ang sahod ng Pinay. Sinabi din ng anak ni Grace na minsan hindi na nila nakakausap na maayos ang Pinay dahil din sa amo ni Grace. Naniniwala ang anak ni Grace na kaya pinatay ang kanyang nanay dahil ipinaglaban ni Grace sa kanyang amo na makuha ang kanyang sahod. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Grace sa kanyang sinapit. Humingi na din sila ng tulong sa OWA dahil kailangan ng malaking halaga para mauwi nga ang labi ng Pinay. Sinabi naman ng OWA na maaaring makakuha ang pamilya ni Grace ng benepisyo at educational assistance. Nakipag-ugnay na din daw ang OWA sa ibang ahensya ng gobyerno para imbestigahan ang kaso. Kasama ding iniimbestigahan ang recruiter ng iligal na nagpalipad kay Grace papuntang Dubai. Nakausap naman ng news anchor na si Noli De Castro sa isang programa sa radyo ang asawa ni Grace na si Ariel. Ayon kay Ariel, bago pa man mamatay ang kanyang asawa, dumadaing na ito sa kanya na hindi maganda ang karanasan nito sa kanyang amo. Una pa lang sinubukan ng kanilang pamilya na humingi ng tulong sa programa ni Senator Raffy Tulfo para sa kaso ni Grace. Ngunit dahil daw si Grace ay isang TNT o tago ng tago, hindi daw umano natulungan ng programa si Ariel. Sinabi din ni Ariel na sinasaktan umano si Grace ng kanyang employer. Pinayuhan naman niya si Grace na tumakas at magsumbong sa mga pulis tungkol sa kanyang sitwasyon. Subalit sagot daw ni Grace ayun lamang ang kanyang lagay sa abroad. Dagdag pa ni Ariel, napakahigpit ng among babae ni Grace kaya siguro daw hindi makatakas ang Pinay. Ayon din kay Ariel, July 2, 2021 pa nila nalaman na patay na si Grace ilang araw matapos nitong mamatay. Bago nga ito masawi, tanging sa chat lang daw sila nag-uusap ng kanyang asawa dahil bantay sarado umano si Grace ng kanyang amo. Nangako naman ang ahensya ng gobyerno kay Ariel na aasikasuhin ang pagpunta nila sa Dubai kung sakaling kailangan sila para sa investigasyon sa kaso ni Grace. Ipinakita naman ang ilang screenshot mula sa Facebook account ni Grace. Sa screenshot noong November 26, 2019, pinost ni Grace ang larawan ng pintuan na nakalak. May caption nga ang post na, "Yung nilaka ng amo mo habang natutulog sa kwarto mo. Gusto mong umihi pero hindi ka makaihi kasi hindi ka makalabas." Tama ba ito? Meron din po si Grace na ang petsa naman ay December 14. Ayon sa post, "Hindi ko na naman makakasama ang mga anak ko this Christmas. Sana po makaalis ako sa impyernong bahay ng amo ko." Sa huling post na may petsa ng December 18, 2019, sinabi ni Grace na, "Lord, sana ma-rescue na ako." At ng August 2, 2021, lumabas ang balitang na iuwi na nga ang labi ni Grace dito sa Pilipinas. Ito na nga ang pinakahuling balita na lumabas tungkol sa kaso ni Grace. Nakakalungkot ang mga kwento ng ating mga kababayan na nasawi sa ibang bansa dahil sa kagustuhan nilang makatulong sa kanilang mga pamilya. Panawagan nga ng kanilang mga pamilya ay mabigyan sila ng tamang hustisya. Sa inyong opinyon, sang-ayon ka ba na dapat ay magkaroon na ng total ban sa mga bansang katulad ng Kuwait? Sa tingin mo, may iba pa kayang mga kaso ng ating mga kababayan na hindi na ibabalita at sila ay nasawi sa kamay ng kanilang mga amo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!